So sa pagpapaliwanag ko ito, Kapitan, do you think I am pro-China? No, sir. Ngayon, sila nagbibida-bidaan sa West Philippine Sea. Ang mga taong ito. Kaya ito sabihin ko Ayun nga yung sinasabi Imamali lang namin nila Hindi na nga nakapagtimpi pa si Senador Rodante Marcoleta sa mga kasamahan nito sa Senado, partikular na kay Erwin Tulfo na di umano'y may double standard at walang paninindigan. Matatandaang si Erwin Tulfo pa ang unang nagsabi nitong nagdaang araw sa plenaryo na dapat ay lumayas na lamang ang mga diplomat ng China sa bansa kung ayaw nila ang pamamalakad dito. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Subalit, kamakailan lamang ay bumaliktad ito matapos gawing chairman ng Committee on Foreign Affairs na pinalitan niya si Senadora Amy Marcos. Ayon pa kay Tulfo, ay huwag na lamang dagdagan pa ang mga maanghang na pahayag laban sa China at nakakasira ito sa relasyon ng dalawang bansa. Bumahag nga ang buntot ni Tulfo dahil sa magiging consequences ng mga irresponsabling pahayag nito na maaring makaapekto sa bansa, lalo na sa ating ekonomiya at sa mga OFW sa ibayong dagat. So sa pagpapaliwanag kong ito, Kapitan, do you think I am pro-China? No, sir. Thank you, Kapitan. Sabi ko. Actually, Ang Sen, paghahanap natin, pagkaunawa Kung ano man ang karapatan, paigtingin natin. Ngayon, sila nagbibida-bidaan sa West Philippine Sea. Gusto ko rin sana Bakit hindi? Ang kaso hindi nila mai-produce Kasi hindi nila mai-produce ang coordinates dahil meron nga ruling ang arbitral. Tapos sinasabi nila, nag-rule in our favor. Oo. In behalf of your exclusive economic zone, but not the entirety of what you claim as West Philippine Sea. Mahirap pang intindihin yun. At ang remedyo dito, Sen, ay... Ano kayang gusto ko, ano kayang gagamitin kong salita para itong mga taong ito na nagpipilit, kung sabagay, alam mo, itong mga taong ito, kahit ano sabihin ko Ayun nga yung sinasabi Imamali lang namin ni nila Jen nung isang araw, may personality bias. Pero in fairness yan, nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo Si Senador Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. Pagkatapos, siyang magsasabi uli ng tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga yung nauna Ayun nga, magsilayas kayo rito. Anong sagot ng China? O sige, mag-declare kayo kanyang persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami rito. O ba't kayo tumahimik? Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yon? Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang mawawala sa kanila. Tayo ang mawawalan. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung resolution na pinirmahan ng 15 ay hindi na ito itutuloy? Tinutuloy pa nga Pagbubutuhan pa nga yan Kahit na sinabi ni Erwin Tulfo sinabi ni Senator Erwin, the Senate is open to engage in a dialogue, blah, blah, blah. Yun nga. Bago mo dapat sinabi yun, pinatigil mo na yun. Ayun. Paano maniniwala yung kabilang side na open kayo, samantalang pinagtatalunan pa at pagbubutuhan yung resolusyon na yun, condemning their public statements? Baka naman pagdating ng sesyon, yun ang sabihin. Hindi, magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng lumanyas kayo. Ayun nga pala, no? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador Doon sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Deputy. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? Di sinagot. Siya nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman, tama na po more than sufficient na po yung aming silang their basic lack of knowledge of international law. Sa kanila galing yun. Ito ngayon ang pinako-condemn nila. Sino ba nagsimula? At saka wala namang magandang idudulot. Walang magandang idudulot. Sen, magbe-break lang tayo. Pagbabalik natin ay meron pang isang issue Yung kudeta daw nung nakaraan.
At pangalan nyo pa rin ang lumulutang eh. Meron akong napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. Oo, 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, Yes. you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya lang nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali, na yung anak niya ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. O, anong nagtuturo lang naman eh. Ha? Anong Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka eh. Oo. Talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant, tapos, ganun ba? Hindi, ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano pa talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin kung anong dapat natin gawin. Para sa ganoon, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga. Yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mong isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Ba sasabihin mo maaaring binabayaran yan? Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kinakailangan bayaran ka pa, makukuha mo na mo talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito eh. Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano mo pa may tutuwid dito? Nasabi mo na noon pa. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo, na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi, yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nila. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon
magsimula tayo kako sa traditional fishing rights. Aha. Yes, Mr. Senator, sabi niya. Oo. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayong sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kamuntik ng nag-jukler. Naayos din. Sa Japan, Ay, mas matindi. naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, ba hindi naman pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero ayusin tigilin lang sana natin yung patotsadahan. Oho. At noon sa dinidiscuss ko pati nga doon sa oil exploration Aha. at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay ang ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow, ang Ano dami. no? Ganun kadami? 35 to 40 Oh. oil and gas Na- exploration. madami pa rin, Vietnam. Malaysia 60 to 70. Aha. China 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Oo, sa bagay, 60 to kukonti. 70. Bakit? Patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap Oil exploration ito Oh. Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung Mischief Reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration Tama, doon tama. Oo, ito yung napagkasunduan na yan ito yung lugar ng service contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Aha, ang haba. Ha? Akalain mong maayos na sana natin Oo, nagpirmahan na po dyan. Oo. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko na muna babanggitin ang pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi, huwag kayong, hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE? Ng Philippine counterpart ng Sinok? Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Imbes na natuloy. Na walang... Maraming komplikasyon. Pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila sila ang bida ng mga Pilipino. Sila ang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patutsadahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve? Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas ba ka ako yung... Wala Kasi nga, ang inisip nila, 2028. Ayun. Akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan huli ko itatanong sa inyo. Mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon.
Aha. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority, Apo. halimbawa halimbawa lang naman, napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. tama, oo. So magiging consequential lang yun. Pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa iba na yung Senate President, siya naman ang maglalagay talaga yung kung sino yung majority. gusto niya. Ayun nga po. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing blue ribbon uli. Walang ganon. Wala namang ganun. At wala ding- Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Parang ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagba-viral pagka Marcoleta nandun lang. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Dame. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMQ ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. O yan sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. PMQ. Ayun. O yan. Ay, may greetings po muna tayo, Sen. Baka Ikaw na yan. ako na. Magtatampo sila pag ako bumasa. Happy birthday kina Sandro Laksamana, John Michael Laksamana Salinas, Josel, ano yun? Bahilangko, Bartolo ng Binyan, Laguna. Ayan. Happy birthday to Vicky Arsenal, Dumopoy, from London, England. Kaibigan natin Malayo-layo. yan. Advance happy birthday, Kuyang. Ano yan? Reggie Ramos from Tandangsora, Quezon City. Ayan. Layo din ito, no? Lumiit naman yan, hindi ko na kaya yan. Si Direk naman, ano ba yan? Direk. Ikaw na yan. Happy viewing po sa taga-Tagum City, Davao del Norte, lalo na kay ka Ernesto Malilay Jr. and family. Wala na? Wala na daw, Sen. O yan. Mag-extra ka na. Ay, hindi, kayo po muna. Friday ngayon Opo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po kahit konti ay nabigyan namin ng liwanag na pinipilit pong palabuin ng mga taong wala pong magawa sa buhay kung hindi bigyan ng problema ang ating bansa. Pero kahit ganyan, pipilitin pa rin nating ituwid. Kahit anong panlalabo ang gagawin nila. Nandito po kami para liwanagin natin yan kahit ano po ang gawin nila.